Mga kababayan, siya po si Sarah. 11 taong gulang ang umaharap ngayon sa matinding pagsubok sa buhay. Dahil ang kanilang mga magulang ay sabay na pumanaw noong isang araw lamang dahil sa isang aksidente. Pasan-pasan ngayon ni Sarah ang bigat ng responsibilidad. Ngayong siya na ang tatayong ama't ina sa kanyang mga kapatid. Paano na kaya ang magiging buhay ni Sarah at ng kanyang mga kapatid ngayong wala na silang mga magulang? And I think to myself, what a wonderful world. Hey mga kabayan, so andito po tayo ngayon sa Marilog District, Sitio Quiapo. At kung saan meron po tayong tutulungan, pinapunta po tayo dito ni Pugong Biyahero. Dahil meron pong mga bata na kamakailan ay naulila sa kanilang mga magulang. Kanila pong mama at papa ay parehas na nasawi dahil sa isang aksidente. Kaya pupuntahan po natin at bibigyan po natin ng tulong. So mula po doon kanina sa main road, sa pinaka-highway ay nag-travel pa kami papasok. Tapos hindi na kasi abot ng sasakyan namin. So maglalakad kami mula dito patungo doon sa bahay nila. Mga ilang oras daw? 30 minutes po kami maglalakad. So inabot lang kami ng tanghali. Pero alas 10 pa naman ngayon, kaya lang inabot na kami ng sikat ng araw. Kasama ko po ngayon si Gerald at si Junjun po ang nagvi-video ngayon sa akin. Yan, so nagdalawang grupo kasi kami nila Pugong Biyahero ngayon. May ibang pinuntahan sila Pugong Biyahero na tutulungan, tapos kami naman dito. Ayan. Tara. Ano mang hirap ang pagdaanan, ano mang Yan, so mula po dito ay tanaw ko na po yung pupuntahan natin. Ayun po, yung bahay na yun. lalim ng ilog, Ayan. So ito po yung ano pupuntahan natin. mang lakas ng hangin, hindi titigil sa pagtulong hanggang hindi napupuntahan ang mga kababayang hirap sa buhay, hanggang hindi napapangiti ang ating mga nanay at tatay. Bibiyong Day, kasama si Pugong Biyahero, buong PB team, sama-sama. Ayan, so kasama natin pagpunta po dito yung pinsan po noong namatay po. Kaya siya yung nagsama sa atin dito. Kaya medyo akala ko dito na yung daan, dito pa pala. Medyo malayo din. Pasensya na kayo mga kabayan kasi sa totoo lang medyo madali lang tingnan. Kaya lang hindi tayo sanay Sa totoo lang hindi ako sanay. Baka magpagulong-gulong ako. Lalampalampa.
Mahirap kasi tuyo ho yung daan. Kaya lang, madulas. Hindi man ako katulad nila Junjun. Sanay sa maglakad sa ganito. Okay. Thank you, Lord. Basta na bukas. Okay. Thank you. Dito na po tayo sa sitio. Ano to? Kiupao. Sitio Kiupao. Okay lang po. At nandito po yung mga magulang noong mag-asawa po na nasawi sa aksidente noong isang araw. At sila po yung nag-aalaga ngayon sa 4 daw po yung naiwan na anak. At yung pinakabunso ay 1-year-old, so napakabata. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw po. Kamusta po kayo? Dito po tayo dito. Sino? Sige po. Magandang araw po. Ay, magandang araw po. Magandang araw. Magandang araw po. Okay lang po bang Sige, okay lang sir. Mga kabayan, magandang araw po. Andito nga tayo sa sitio Kiupao. At kung mapapansin niyo po, mayroon pong dalawang nakahimlay sa aming likuran. Ito po ay mga anak nila nanay at tatay na nung isang araw ay nasawi dahil sa isang aksidente po. Nanay po at tatay ang magulang po nila kuya na nasawi po. Ito nakaraang aksidente. Nay, ano po ang pangalan niyo, Nay? Flora. At si tatay po? Manuel. Okay, Mando. So, Ungando, kayo po ang tatay ni Kuya Manuel. Bali, kailan po nangyari yung aksidente? Yung 3 araw na po. 11. Pagkatimana ito. Kuhaan na kung makatimana ito, disikuhan nila. Ito pagkakita mo niya. 11. 11 na. 11, opo. Sila Kuya Manuel po ay meron daw pong naiwan na anak. Ilan po ang naiwang anak? 4. Ilan po yung taon nung panganay? 11 din. So po, ilang taon po yung pinakamaliit? Isang taon, 3 buwan. Napakabata pa. So 1 taon at 3 buwan. Ngayon po, sino po yung nag-aalaga sa kanila? Kami. Kayo po. Ako. Kayo ang mag-aalaga ngayon sa kanila. Nag-aaral na po yung mga bata? Itong 3. Yung 3 nag-aaral na po. Anong grade na po yung panganay? Yung 11? 6. Grade 6. Andi dito po sila? Yung panganay na bata? So lagi niyang, ano po yun? Nanganganap niya, mama niya? Oo naman. Ikaw yung panganay? Ilang taon ka na nga ulit? 11. Anong pangalan mo? Sarah. Sarah, Ungando. Mahanap niya yung niya, yung mama niya. Ilang taon na po si Kuya Manuel? 37. Ang bata pa.
So may mga naulila siya na 4. Meron pa po kayong ibang anak? Ayun pa. Ilan po yung mga kapatid? Kayo po yung kapatid ni Kuya Manuel. Tapos si Kuya. So kayo po yung magtutulong-tulong para sa kanila, Sarah? Oh. Sarah, pwede dito ikaw? Opo. Nakaka-intindi ka ng Tagalog? Oh, very good. Saan ka napasok? Saan yung school mo malayo dito? Marilog. Marilog pa. Doon sa may malapit sa ano. So, anong grade ka na ulit? Grade 6. Grade 6. Pagpasok or kakagraduate mo lang? Grade 5 na. Okay. Grade 5, tas grade 6 na ako pagpasok. Anong gusto mo paglaki mo? Teacher. Teacher. Bakit gusto mo maging teacher? Para makatulong sa bata. Mga kapatid mo? Ikaw ang tutulong sa mga kapatid mo. Tatatagan mo ha. Kasi ikaw na yung ngayon ng mga kapatid mo. Ikaw yung kakapitan nila. Ngayon po na sila, ulila. So kayo po yung mag-alaga sa kanila. Oh. Dito na sila maglalagi. Huwag pa nang tan magpanang klase dito na po siya. Abok. Marilog. Pag nag-starting doon na po ulit sila. Doon sa bahay po nila. Sino po ang mga kasama nila doon? Kami. Kami, sir. Taga doon din po kayo. Na pa. Malapit ang Galambo. Sa totoo lang, hindi ko po alam yung pwede kong itanong at sabihin kasi sobrang para sa akin sensitive din nung nangyari na. And knowing po na mahirap po kasi mawalan ng magulang kasi ako po ay alam naman ng viewers natin ako ay maaga ding nawalan din ng tatay. So, alam ko yung sitwasyon. Kaya parang nagiging speechless din po ako. Hindi ko, totoo lang po, sobrang blanco din kung ano yung mga itatanong ko. Kasi, literal namang masakit yan eh. Literal na mahirap mawala ng magulang. Pag pila ko yung bilan sila. Paaralin niyo sila. Mag-aaral ka na mabuti ha. Tuparin mo yung pangarap mo kahit gaano kahirap. Para sa mama at papa mo rin. Sa mga kapatid mo. Dili mo gabi mo lang. And, yun nga po, isa rin sa reason. Iyak yung bata. Nandyan ka. Ito po yung maliit na bata. Hinahanap niya po lagi yung mama niya. Yun nga po, isa sa reason kung bakit din tayo nandito ay pinapunta tayo ni Pugong Biyahero para magbigay po ng kaunting tulong para din po sa family ng naiwan po. May bibigay po tayong tulong. Pinadala po sa rito ni Pugong Biyahero. And nagpapasalamat din tayo kay Tita Vienna, Austria sa pinadala niya po. Ito po ay 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa inyo ko na po ibigay na. Sana po ay kahit pa paano makatulong. Salamat, sir. Salamat lang sir sa inyong Kaya sabi ni Papa, maraming salamat sa tulong po ninyo kasi kung wala ho kayo, wala kami magawa.
Ginuna lang mo yung pantay niyo dyan. Matagal mo tayo na panahon. Magkuhanan ninyo. Tabangan. Ang Ginoo mo ibaw mo. Wal pa rin sa inyo. Hindi ka na. Yan. Opo. Ikaw na. Sir, ganang, sir, sabi ni Papa, ang ano lang, agad, Panginoon, Opo. ang ano sa inyo, panalangin sa inyo, dahil tulong, dahil sana marami pero kayo matulungan na mga tao kagaya nila. Sana. Salamat po. At nagpapasalamat din tayo sa kay Pugong Biero and sa inyo po. And ulit kay Tita Viana Austria sa pinadala niya rin po sa atin. At pinapaabot din po ni Pugong Biero yung kanyang pakikirami po sa inyo. Hindi lang talaga kami magkakasama ngayon dahil meron kaming ibang misyon. Magkahati kami. Sabi niya dito, dapat magkakasama po kami. Kaya lang nakita namin sa Facebook, nag-trending po kasi yung post sa kanila po. Kaya sabi niya puntahan para maibigay po personal yung tulong. And so ito po yung mga anak ni Kuya Manuel. Yung apat nilang anak na naiwan. Si Sarah, ang panganay, 11 years old. Sino ang sumunod? Siya. Ikaw? Ilang taon na ikaw, Mark? 8 years old. Tapos, anong pangalan mo, Bunso? Lara. Ilang taon na ikaw? 5 years old. Si Sarah, natanong na natin, gusto ni Sarah na mag-teacher. Si Mark, ano ang pangarap ni Mark? Pulis. Oh, gusto mo maging pulis. Katulad ni Kuya Gerald. Bakit gusto mo magpulis? Ha? Bakit pangarap magpulis? Iya, Para makatulong. Para makatabang ka. Si Lara. Anong gusto ni Lara paglaki? Police. Pulis din. Oh, galing naman. Bakit gusto mo rin maging pulis katulad ni Kuya Mark? Ha? Nahihiya. Ilan taon na nga ikaw, Bunso? Ilan taon ka na? 5. Natutuwa ako kasi maintindihan po nila yung Tagalog. Anong grade ka na, Bunso? Anong grade ka na sa school? Grade 1 na pagpasok. Si Mark, Dito. pagpasok. Galing Tapos si Sarah ay grade 6 na pagpasok. Ito po yung pinakabunso. 1-year-old na. Inaantok na siya. Kaya lang, anong pangalan ng bunso? Marco. Marco, Mark, Lara, and Sarah. Yung bunso, si Marco, actually mga kabayan, nakakatulog na siya ngayon. Hindi siya sanay na wala dun sa ate niya. Ikaw ba yung palaging kasama ng kapatid mo? Opo. Kaya pala ikaw yung laging hinahanap. Tapos kanina, nandun po kami sa chapel, doon sa simbahan, kung saan nakaburol yung mga magulang nila. Lagi siya nagsasabi ng mama. So, hinahanap niya yung mama niya. Siyempre, sa edad ni Marco, hindi niya pa nauunawaan yung mga nangyayari. Bilang ate, ikaw yung panganay, ano yung pangarap mo para sa mga kapatid mo? Ha? Sige na. Gusto ko na makatapos sila ng pag-aral. Gusto mo rin makatapos sila ng pag-aaral? Itong subject ni Sarah. English. Bakit gusto mo ang English? Favorite mo lang? Bukod sa English, ano pa yung favorite mo?
Subject. Math. Ayaw mo ng math? Science. Science. Wow. Ayaw mo ng math? Medyo mahirap ang math. Pares tayo. Ayaw ko din ng numbers. Mahilig sa ano. Ano yung pinakamataas na grade ni Sarah? English. English, ano yung grade mo doon? 88. 8. Wow, mataas na yung 88. Bukod sa 88, ano pa yung grade mo? Sa Filipino, ilan yung grade ni Sarah sa Filipino? 90. 90. Ayun ang pinakamataas niya, 90. Ano ang grade ni Sarah sa science? 82. 82. Mataas pa din. Sa math, ano ang grade ni Sarah sa math? 80. 80. Oh, mataas pa din. So, ang favorite subject ni English. So, pangarap ni Sarah ay mag-teacher. So, kailangan patagan mo yung loob mo, ha? Patagan mo yung loob mo kasi para kay mama at papa mo. No? Ano ang mapapromise mo ngayon? Halimbawa, siguro nakikita tayo ni papa at mama mo ngayon. Baka nandito sila. Ano yung mapapromise mo kay mama at papa mo? Ano yung gusto mong sabihin para kay mama at papa mo? I love you, Mama o Papa. Mahal. Mahal ka, Mama o Papa. Salamat sa pagtulong niyo sa amin. Pagpatulong sa aming pag-aaral. Mahal ka pa, Ugma. I love you. Pugisaw pa sa akong mga maigsuon. Pantay si Marco. Salamat sa pag-atiman sa mga Mga bata pa kasi sila. Jangan bilang sekolah yang belakang kami. Yan, so muli mga kababayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Ganon din kay Pugong Biyahero at kay Tita Vienna Austria sa binigay niyo pong tulong.